Pagkatapos ng aksidente, nagkunwaring walang malay ang bilyonaryo, nagulat sa sinabi ng isang itim na katulong. Matapos ang halos nakamamatay na banggaan, si Alexander Hayes, isang bilyonaryo, ay nakahiga na nakulong sa sariling katawan, gising ngunit hindi makagalaw. Naririnig niya ang kanyang pamilya na pinag-uusapan ang kanyang huling habilin, ang kanilang ginhawa sa pagkuha ng tagapag-alaga. Pagkatapos ay dumating si Grace. Isang estranghero na kumausap sa kanya na parang ama, nanalangin para sa kanya na parang mahalaga siya, at pinunit ang kanyang puso sa mga kwento ng anak na hindi niya nagawang maging. Ang sinabi niya pagkatapos ay nagbago ng lahat. Bago tayo magsimula, sabihin sa comments kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin. Ang Mercedes ay sumalpok sa guardrail sa siyam na pudi. Ang bakal ay sumigaw laban sa konkreto, ang salamin ay sumabog sa libu-libong kumikislap na piraso, at ang mundo ay umikot sa marahas na bilog bago tuluyang nagdilim. Nang hilahin ng mga paramedic si Alexander Hayes, mula sa pagkawasa, halos wala na ang kanyang pulso, isang bulong na lang sa kanilang mga daliri. Ang doktor sa F. Catherine's Hospital ay nagbigay ng mabigat na pagtatasa, malubhang pinsala sa ulo, 3 basag na tadyang, butas na baga, at panloob na pagdurugo. Siya ay matatag, bahagya, ngunit ang susunod na 72 oras ang magtatakda ng lahat. Nagtipon ng pamilya Hayes sa waiting room na parang mga uwak sa kawad. Ang asawa niyang si Victoria ay nakaupo ng matigas sa leather chair, tinitingnan ang kanyang telepono bawat 30 segundo. Ang anak niyang si Marcus ay naglalakad malapit sa bintana, nasa ikatlong tawag na sa board of directors ng kumpanya. Ang anak niyang si Sienna ay nag-scroll sa Instagram, paminsan-minsan tumitingin pataas na may kunwaring pag-aalala. Grace Morrison ay dumating alas 6 ng umaga, may dalang maliit na bag, isang lumang Biblia, at larawan ng kanyang ina. Ang nurse briefing ay malamig at tuwid, si Amy Hayes ay hindi tumutugon. May brain activity ngunit minimal. Ang pamilya ay paminsan-minsan bumibisita. Bantayan ang vital signs. Panatilihing malinis. Kausapin siya. May mga pag-aaral na nagsasabing naririnig ng mga coma patients. Wala siyang tanong. Pumasok siya sa silid at narinig ni Alexander ang bawat salita. 2 araw na siyang muling nagkamalay, nakulong sa sariling katawan. Narinig niya ang lahat, si Victoria na pinag-uusapan ang living will, si Marcos na nag-aalala sa stock prices, si Sienna na nagrereklamo sa pagkansela ng biyahe. Ang kanilang ginhawa ng makahanap ng dahilan para umalis, para ipasa ang pasanin ng kanyang kamatayan sa iba. Pagkatapos bumukas ang pinto at narinig niya ang malambot na mga yapak. Hello, Jim Hayes. Ang boses ay banayad, mainit, may southern accent. Ako si Grace. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Gusto niyang lapitan si Grace, yakapin siya, at sabihing umuwi na siya sa piling ng kanyang ina, siya na ang magbabayad ng lahat. Pasensya na, bulong ni Grace muli habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Hindi ito professional. Pero hindi ko mapigilang isipin ang tatay ko. Sa huling mga araw niya, hindi ko siya iniwan. Sinabi ko sa kanya na siya ang pinakamabuting ama sa mundo. Tinuruan niya akong makita kung ano ang kabutihan. Hinanap ng kanyang kamay ang kanya, marahang pinisil. At ngayon, ang nanay ko'y namamatay at nandito ako. Naisip ko kung alam ba ng mga anak mo, kung nasabi ba nila sa iyo kung gaano ka kahalaga. Kung nahawakan ba nila ang iyong kamay at nagsabing, salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin. Dahil, Jim Hayes, hindi man kita kilala, ramdam ko ang kalungkutan sa kwartong ito. Ramdam ko ang kawalan tuwing umaalis sila. Dumaloy ang luha mula sa nakapikit na mga mata ni Alexander, bumaba sa kanyang buhok. Napaigtad si Grace. Hayes. Diyos ko, umiiyak ka. Naririnig mo ako, hindi ba? Kumilos ang daliri niya laban sa palad ni Grace. Mas mahigpit ang hawak niya. Pisilhin mo ang kamay ko kung naririnig mo ako. Pakiusap. At sa lahat ng lakas na natitira, pinisil ni Alexander. Napasigaw si Grace at dumating ang mga nurse, nagmamadali. 1 linggo pa bago siya muling nakapagsalita. Nang dumating ang sandali, tinawag ang pamilya. Dumating si Victoria kasama ang kanyang publicist. Si Marcos ay may mga abogado. Si Sienna ay napilit ng kanyang ina na dumalo. Nakatayo silang lahat sa paligid ng kama, parang mga estranghero sa isang libing.
Nakita ni Alexander si Grace sa sulok, pilit nagtatago. Lumabas, paos niyang utos. Lahat, maliban kay Grace. Nagulat ang pamilya, ngunit umalis. Grace, bulong ni Alexander. Halika. Umupo ka. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig ko lahat, sabi niya. Bawat salita, bawat panalangin, bawat kwento tungkol sa iyong ama at ina. Nanginig ang kanyang tinig. Lahat. Narinig ko rin ang pamilya ko. Ang mga sinabi nila at ang mga hindi nila sinabi. Dumating ang anak kong babae at ni hindi nagsalita ng isang salita sa akin. Ni isa. Napaluha si Grace. Pasensya na. Pero kinausap mo ako na para bang ako ang anak mo. Inalagaan mo ako ng lambing na nakalimutan ng mga anak mo. Ikinuwento mo ang ama mong nagpalaki sa iyo ng may pagmamahal. At napagtanto ko, ibinigay ko sa mga anak ko ang lahat maliban sa ibinigay ng ama mo, oras, presensya, at ang pakiramdam na sila'y mahalaga. Hindi pa huli, bulong ni Grace. Hindi ba, tumingin si Alexander sa pinto. Nandyan sila, nagbibilang ng mana, at ikaw, isang estranghero, ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal ng anak. Grace, ang ina mo'y namamatay at nandito ka sa akin. Bakit? Dahil kailangan ko ng pera para sa gamutan niya. Sinusubukan kong iligtas siya kapalit ng oras na natitira. Umiling si Alexander. Tinuruan ka ng ama mo na ihatid ang tao pauwi. At ngayon, inihahatid mo ako pabalik sa buhay, habang ang ina mo'y naglalakbay ng wala ka. Napahagulhol si Grace. Makinig ka, biglang mariing sabi ni Alexander. Ako na ang magbabayad ng lahat. Mga gamutan, eksperimento, pribadong nurse, kahit hospice kung kailangan. At iuwi na kita ngayon. Enrique Hayes, hindi ko kaya. Kaya mo. Dahil sa loob ng 2 linggo, naging anak ka na hindi ko na ipalaki. At kung may maibibigay akong regalo, ito ay ang pagkakataon na gawin mo para sa ina mo ang hindi nagawa ng mga anak ko para sa akin. Sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. Hawakan mo ang kamay niya. Huwag mong sayangin ang bawat segundo. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Grace, umiiyak. Ngumiti si Alexander sa gitna ng luha. Dahil tama ang pagpapalaki ng ama mo. Tinuruan kanyang ang pagmamahal ay gawa. At pinarangalan mo siya sa pagiging eksaktong anak na pinangarap niya. May anak akong babae, Grace, pero nakikita lang niya ako bilang bangko. Pero ikaw ipinakita mo sa akin kung ano ang dapat kong naging. Isang ama, bulong ni Grace. Isang ama, hindi tagapagbigay, hindi pangalan sa gusali, kundi isang tao na tiniyak na alam ng mga mahal niya na sila'y mahal. Inilapit ni Grace ang kanyang noo sa kamay niya. Salamat sa pagpayag na alagaan ka, sa pakikinig, sa pagtingin sa akin. Hindi, Grace. Salamat sa pagpapakita sa akin ang nawala dahil hindi ako naging present at nang maaari ko pang maging kung susubukan ko. Pinisil niya ang kamay ni Grace. Hinalikan ni Grace ang kanyang noo, ang luha niya ibumagsak sa mukha ni Alexander, humalo sa luha ng lalaki. At siya'y umalis, iniwan si Alexander upang harapin ang kanyang pamilya, at ang tao na sa wakas natutunan niyang dapat niyang maging.